Good day everyone! Welcome to Squad Weekly Interactive Meeting. Ngayon po ay week 1 po natin sa Squadding Concept Volume 1. At ang title po natin, The Father Heart of God. And napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon because dito natin nakikita kung ano po yung puso ng ating Panginoon. And alam ko po, bawat isa, may relationship po sa pamilya. Maybe you are a father, meron po kayong anak, or maybe you are a mother, meron po kayong anak. And also, if ikaw po ay meron ka din tatay or nanay. And in our topic today, we can understand kung ano po yung puso ng ating Panginoon kung meron po tayong relationship sa Kanya. And our scripture will be found in the book of Luke, chapter 15, verse 20 to 22. Babasahin ko po sa inyo. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servant, "Quick, bring the best robe and put on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet." Napakaganda pong topic po ito or yung story na ito because this is the story of the prodigal son. I would like to share a little background of this story. Yung isang anak niya, hiningi niya yung kanyang lahat na pamana sa kanya. He requests all the inheritance na para sa kanya. And his father binigay din po. He gave yung portion na para sa kanya habang buhay pa yung kanyang, habang buhay po siya or ang kanyang father ay buhay pa. And yung anak po ito, lumayo, pumunta sa malayong lugar at naubos yung kanyang pera. Ibig sabihin po, niwaldas niya po yung kanyang pera. During the time, marami siyang kaibigan. But ang nangyari, nung wala na siyang pera, wala na din siyang place na matirahan, wala na din siyang pagkain na makain. And then, yung kinakain niya na lang po yung pagkain ng mga baboy. And then, in that time, he just remember, sabi niya po sa aming bahay, mas may pagkain pa yung mga servant namin. Yung mga katulong namin may pagkain pa. And sabi niya, I think I have to go back. He decided na bumalik sa kanyang father. And then practice po siya na kung ano pong sabihin po doon na habang harapin niyang kanyang father. And then, ito po ang dugtong ng story na habang malayo pa siya, palapit sa kanyang father, his father hugged him and kissed him. And sabi niya po sa kanyang mga servant, bilisan niyo, kumuha po kayo ng robe para sa kanya, lagyan po siya ng singsing at yung sandal, ipasuotin siya ng sandal. At pumatay po kayo ng pinakamalusog na baka at magsaya po tayo, magkaroon po tayo ng celebration. And dito po yung story na po ito, dito po natin nakikita kung ano po yung puso ng kanyang father. Ano po yung kanyang pagtingin sa kanyang anak. And I know po tayo, we have that heart also sa ating mga anak. I would like to share with you 3 bagay na makikita po natin sa story po dito. Una, ang kanyang anak, kung ano po yung value ng kanyang anak. During this time, nakikita niya ang sarili niya talagang lugmok na. Nakikita niya na talagang wala na akong value. Talagang ang kinakain kong pagkain na lang ng baboy. Wala na akong place na matirhan. Even ang kanyang mga friends na habang siya ay may pera pa, nandyan po, nag-i-enjoy sila. This time na naubos ng kanyang pera, wala na rin siyang value. Yung mga tao sa paligid niya po, hindi na siya dinaitrato ng maayos. Nawala na din yung value.
And at this time po, naalala niya po yung kanyang father. And naisip niya po na bumalik doon sa kanyang father. And then, ma'am and sir, meron pong sa buhay po natin ganun din. Meron din po tayong mga desisyon sa buhay, nagkamali po tayo, or may nagawa tayong hindi tama. That sometimes we think sa ating buhay na wala na ding value. Yes, maybe ganun dahil nagkasala po tayo. Lahat naman po tayo, ako nagkasala. Sabi nga ng Bible, for all have sinned and come short for the glory of God. Nawala po yung value natin. It's because of sin. Pero dito po sa story na ito, hindi po nagtatapos ng dyan lang po. Ang continuation po ng story na ito, he stand up and he go back to his father. And sabi po sa story po dito, na habang malayo po siya, because of the compassion of his father hugged him, kissed him. Binigyan po ng singsing, ng robe, and then nag-celebrate po sila. And then, alam niyo po, ma'am and sir, if tayo po ay bumalik sa Panginoon, ang Diyos po, ang puso ng Diyos, willing po tayo tanggapin ulit. At magkaroon po tayo ng identity. God will restore our life. Yes, we fall short sa sin, but God wants to restore us. Na magkaroon po tayo ng identity. Kung yung tingin ng ibang tao sa atin ay parang wala na tayo, even sometimes because of the negative sa paligid po natin or even yung sarili po natin, sometimes po parang walang-wala po tayo. But remember, ang ating Panginoon, ang Diyos po natin, willing po tayo ulit i-restore, ibalik po na magkaroon po tayo ng identity. God is always waiting for us that we will go back to Him. Dahil po, alam niyo po, ma'am and sir, His purpose, dahil ang Panginoon, meron pong purpose po sa ating buhay. That's the reason why na ang ating Panginoon, He died for us. And after 3 days, He rose up from the grave. Dahil ng Panginoon may purpose po. Ano po yung ang ibig sabihin ng purpose? Na magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. Magkaroon po tayong buhay na talagang buhay na walang hanggan na kasama natin ng Panginoon. Yan pong ibig sabihin that God wants to establish the relationship between po sa atin at sa ating Panginoon. Na maibalik po yung value na tinatawag na kanina sabi po natin dahil sa mga desisyon na nagawa na hindi tama, nagkamali po tayo. God wants to value our life again. God wants to restore that value. And na magkaroon po tayo ng identity. And not only that, meron din po tayong purpose. Alam niyo po, maraming tao na bubuhay, talagang napapagod lang po sila dahil hindi po nila alam kung ano po yung purpose ng kanilang buhay. But napakaganda po ng ating buhay if alam po natin kung ano po yung purpose. The Lord is always there for us. And the life that God wants to give us, hindi lang po buhay, but every day yung buhay po natin may purpose. Ma'am and sir, tanong ko lang po. Dahil sa Panginoon, binigay niya po yung kanyang sariling at bugtong na anak na si Jesus. He died on the cross so that magkaroon po ng value ang ating buhay. Magkaroon po tayo ng identity, na maging anak po tayo ng Diyos. Magkaroon po tayong purpose yung buhay po natin. Ang tanong ko po, do you believe in Him? At tanggap mo po ba siya? Will you accept Him sa inyong pong buhay? Sa inyong pong puso? That only Jesus can give us the value, the identity, and purpose. And I would like to close this topic ngayon na let's always praise God for His goodness and grace in our life. And ask God for forgiveness for our sin.
Alam niyo po, our God is always there, ready to forgive all our sins. He is always waiting na tayo po yung lumapit po sa Kanya. And thank Him for the blessings we have received. Alam niyo po, kung si Jesus nasa puso po natin, that's a great blessing. We can say, talagang napakaganda po yung buhay po natin. Dahil meron pong value, meron po tayong identity, at saka purpose. Maraming salamat po. God bless everyone.